Okay. Yung pangalawang tanong ko, yung tungkol sa prayer and thank, kwan ba yan? Kasi member rin ako ng kwan ng MFC. May kwan kami, may prayer and words, word, hymn, at saka thank. Kwan ba yan ng thank? Kasi Gift, narinig ko nung gift of nakarang thanks. gabi. Oh, Gift, prayer of ah, thanks. sige, ibigay ko muna sa iba kong kasama para makasagot, no? Bro Romel, ikaw naman, Bro Romel, para makapagsagot ka naman, Bro Romel. Okay, yan. Maraming salamat sa napakagandang katanungan. Well, actually kapatid, no, meron unique ang simbahan po kasi Oh, nandito po yung katotohanan. Pag tinanong po tayo kung totoo yung gift of tongue or prayer of tongue, prayer. ang sagot po natin dyan ay yes, pero Hmm. kailangan pong i-evaluate kung papaano po natin matutukoy na ito ay unique at ito ba ay talagang tunay at totoo. Kasi mababasa naman po tayo na iisang espiritu ang Okay. nagbigay po no sa atin ng mga gift na yan. Babasahin ko muna at bibigyan natin ng pag-uunawa talaga ayon po dito sa Biblia kung ano ba yung tama na papapaniwalaan natin na okay lang ba nagagamit tayo ng ganito. Okay? Para sa awareness po natin, unang-una ito po. First point sa unang Korinto 14:4. Yan, sinasabi po dito, Hmm. ang sariling pamumuhay espiritual ang pinapaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan ito kasi ito i-refer po ito sa prayer of tongue. Ngunit ang iglesia ang pinapaunlad na nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Okay. So dito, in-stress, in-emphasize na merong gift of tongue. Meron nga yan. Pero ang sinasabi din ni San Pablo, kapag tayo ay merong ganyang gift, no, sa 14, baba tayo ng 27, kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang dalawa o tatlo. So, ibig sabihin, two or Hmm. three yung maggagamit ng speaking of tongue, prayer of tongue, gift of tongue na sinasabi natin. Hindi yan na magulo, no? Kahit nasaan ka lang, sabay-sabay pa kayo. Kasi sinasabi dito, salitan sila. Ibig sabihin, hindi yan sabay-sabay. At kailangang may magpapaliwanag ng sinasabi. So, ibig sabihin, kailangan meron din between that group, may gift din ng interpretation of tongue, no? Kailangan din merong mag-i-interpret, may gifts siya. Ngayon, kung wala, sinasabi ni San Pablo sa 28, ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Okay, ito yung sinasabi. Kung tayo nga ay merong gift to speak in tongue, pwede yan. Two or three lang. Pero kailangan salitan, hindi sabay-sabay. Kasi kung sabay-sabay, magulo na eh. No? At kailangan, kung merong gift nga na unique at tunay, totoo, kailangan merong mag-i-interpret nito. Sabi ni San Pablo, kung wala, it's better for you to be quiet. Kailangan i-kuha mo na ito, kung kuha i-consult sa mga, kung may spiritual advisor, dadalhin mo na doon Ganito bro, para kung sandali po, ganito po, maliban sa sinabi ko na sinabi ni San Pablo mayroong gift oh, of interpretation of tongue, kailangan din, humingi din tayo ng gift of discernment. To discern if this is of God o baka this is a deceitful, no? Tayo ay dinadaya lamang. Kasi, kung oh, babasahin pa natin yung karugtong ng binabasa natin unang Korinto 14 sa 29, hayaang magsalita ang dalawa o tatlo na tumanggap ng kaloob ng makapagpahayag ng mensahe mula sa Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. So ibig sabihin, kinakailangan talaga in order, no? Alam natin na our God is the God of order. Hindi po disorder, hindi po magulo yung ating Diyos, kundi yung Diyos po natin, Diyos ng kaayusan yan. Kaya sinasabi niya, two or three ang magsasalita at may dapat merong magpapahayag o magpapaliwanag ng sinasalitang ibang lingwahe. Kasi
ano po no, hindi na po magiging align sa katuruan po natin kung tayo po ay yun lang dahil sa feeling lang natin no, sa palagay lang natin this is a gift, okay lang na lahat tayo ay magkaroon ng ganoon, pero kailangan nasa order po yung paggagamit ng gift kasi baka ang labas niyan ma-abuse natin yung gift na yan. So hindi ko po sinasabi na bawal o masama o walang prayer of tongue. Ang sinasabi ko po dito, meron po, pero kailangan nating pag-ingatan din ito at kailangan din po natin na tuparin din yung sinasabi din ng Biblia. Sabi din ni San Pablo, yan, meron siyang warning. 2 or 3 ang magsasalita, salitan, hindi sabay-sabay. Magulo kasi kapag may nagsasalala dito, tapos nagsasalala doon, tapos may nagsasalala dito. Magulong-magulo po yun. Kailangan salitan at may magpapaliwanag. Ngayon, sinasabi ko po, kailangan meron ding discernment. I-discern po natin yan, hindi po tayo mag-decide lang. And para sigurado po tayo, kasi hindi naman lahat ng pari ay nakakaalam po ng sa exorcism and deliverance po. Kailangan kung para maging sure po tayo sa ating ginagawa, doon po tayo mag-consult sa nakakaalam ng lubos. Kung meron po kayong kilalang exorcist priest, so magtanong po tayo, tama ba ito, Father? Kasi sila yung naatasan din. Meron 3 ministry yung ating simbahan kasi, no? Yung ministry of preaching, healing, and exorcism. So, sa exorcism, sila yung nakakaalam dyan kung to discern, no? Kung tama ba yan o hindi. Tungkol naman sa Book of Deliverance, Yes. paano ba maka-avail nito? May available po yan sa St. Paul o di kaya sa ibang mga bookstore. Pero sa St. Paul, for sure, meron yan. Deliverance Handbook ni Father Siqueia. Pero kailangan mo pa rin po na magpa-guide. Kung may Facebook ka po at hindi mo po alam, pwede ka pong makapag-message kahit na sino po sa amin to guide sa gagamitin mo po yung Deliverance Handbook ni Father Siqueia. Ayan po mga kaibigan. So, nakakanap ba kayo ng naturang libro? Meron kaming benta sa Office of Exorcism. Pag open yung office, andoon kayo, pwede kayo makabili. So, hindi na kayo maghahanap pa sa mga tindahan kasi nandiyan na sa office. Pag sakali na kayo nagpunta doon, meron kaming benta. And then, kung sakali na wala naman kayo sa sa Bohol, malayo naman kayo, nasa Maynila o nasa yung sabi ni brother Romel Palma, doon kayo sa St. Paul's bumili. At kung sakali na wala namang St. Paul's sa inyo, try nyo sa National Bookstore. In case wala pa rin talagang ubos na talaga ang mga ninyo, ang paraan para makabili kayo ng Catholic Handbook of Deliverance Prayer, meron po yan sa Shopee. Order lang po kayo, type nyo lang po dyan, Catholic Handbook of Deliverance Prayers, at magsisipaglabasan na po yan. Kaya sa mga gusto na makabili, andun lang po. Pero yung pinaka-safe na Deliverance Handbook na pwedeng gamitan ng lahat ng lay ay yung kay Father Chad Referger for the lay. Yung color, I think, yan to, parang blue-violet yata yun. Basta si Father Chad Referger yung ang author nun. Yan, so meron pang isa sinabi si Brother Romel Palma, yung kay Father Chad Referger. Ganun pa rin ang gagawin ninyo, no? Meron kaming benta sa office. Pwede kayo pumunta sa office at bumili. O di kaya pag kayo ay nasa malayo, doon kayo bumili sa St. Paul's. Meron silang bentang ganon. And then kung sakali walang St. Paul's sa lugar ninyo, doon naman kayo sa sa National Bookstore. Just in case wala pa rin, eto sa Shopee. Yan, i-search na lang yan, Deliverance Prayers for the Laity. Ito yung tinutukoy ni Brother Romel Palma na kay Father Chad Referger. Ito yung pinaka-safety talaga pagdating sa kasi ang lahat ng prayer dito, dahil ito ay for laity, ito ay anong tawag dito? Ito ay intercession siya, intercessional method ang ginamit dito. So yun ang libro na o-orderin ninyo kung gusto niyo talaga ng ng sigurado na walang halong exorcism yung prayer. At talagang intention siya for laity, yun ang ninyo, ang bilhin. Okay, back to you, Brother Romel.
Pero ang kay Father Sikia, pwede ring magamit, kaya lang meron diyang mga hindi pwedeng gamitin ng ordinaryong mga laiko. Pwedeng gumamit lang exorcist.